Siguro may minamanmanan sila ngayon dito sa inyo. Guys, look ang laki ng kamay. Ganda dito sa airport nila. Kapapalit pala tayo guys. Para ako nasa Europe. Ayan, sasakay kami sa tuktok. Papuntang hotel. Let's go. No engine and battery. Battery operated. Battery operated. Nakita nyo ba yung tuktok na yan? Ito yung pinakakape nila, niluluto na sa India. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Vito Travel. This is Kim. For today's video, mapupunta naman natin ng India at Nepal. So, samahan niyo muna ako at ginaw na ako dito. Pasok muna tayo sa loob. In fairness, yung aeroplano nila dito malaki yung legroom. Pagbiyahin na tayo guys, konting oras na lang. See you sa Lucknow, then Lucknow to Delhi. See you sa India. Welcome to Lucknow. May transfer tayo doon sa may tabi. Hindi ko alam kung saan ito ba ganito. Okay din tong Lucknow. May pick up din siya. Parang Dubai social. So nakapagtanong na tayo. Dito natin gagamitin yung visa natin sa Lucknow. Kaya pala chinik kanina maigi doon sa Dammam kung ito bang Lucknow International Airport is pwedeng paggamitan ng e-visa. Kasi yung e-visa guys ng India, meron lang sa mga designated airport na pwede mong pasukan. So hindi lahat ng airport mapapasukan mo. So ngayon magbo-boarding time na, hindi pa tayo nakakapunta, hindi pa tayo nakakapag-check-in. Hindi pa natin na-check-in itong luggage natin. Tapos isa lang yung elevator dito. My God, lagi na lang bang ganito ang travel natin? Lagi na lang bang naghahabol tayo sa aeroplano? Mag-check-in muna tayo. Wait lang. Hi, Delhi. Yes. Count to 60. Okay, thank you. Here? Yung airport nila, madali lang siyang masundan kasi pagpasok mo sa gate, check-in counters na kaagad. Parang malaki lang ng konti sa domestic airport dyan sa Pinas. So madali lang, nakahabol tayo sa boarding time natin. Oh my God! Wow! Ayan, medyo na-relieve na ako guys. Ang hirap pala kapag connecting flight yung binook mong ticket. Kasi diba kapag hindi mo nahabol yung oras ng flight mo, hindi kasalanan ng airline yon. Kasalanan yun ng website na pinagbukan nyo ng ticket. Kasi ipinilit na pagkasyahin yung ganong oras. Pero sumakto naman tayo. So ngayon, pa-travel naman tayo domestic from here sa Lucknow International Airport to Delhi. Doon tayo sa gate number 19. Hindi kami mga security guard, baka bawal dito. Tayin ko muna. Ayan, sabi ko sa inyo bawal eh. So ito, nakalagpas na tayo sa immigration. Papunta na tayo ngayon dito sa boarding area, Lucknow to Delhi. So sakto naman yung oras natin, nakahabol naman tayo sa boarding time. Ayan o, 8:25.
8:25. In fairness, malamig din dito sa Lucknow ah. Pero dito, foggy. Siguro dahil sa air pollution. Charot. Dito na tayo sa ating boarding area. Yan. At last makakabiyahe na tayo from Lucknow to Delhi, guys. Sakto na naman talaga yung biyahe. Sakto na naman pala yung biyahe. Dito na tayo sa pangalawang eroplano sasakyan natin papuntang Delhi. A few moments later. Welcome to Delhi. Siguro may minamanmanan sila ngayon dito sa India. Kasi napakaraming check sa ano. Napakaraming check. Doble-doble yung pag-check ng boarding pass. Papasok check, lalabas check ulit. Para may tinitignan sila eh. Hindi ko mawari. In fairness, malamig dito. Dito pa lang tayo sa loob ng itong bridge na to. Ramdam ko na yung lamig. So sigurado mas malamig to sa labas. Ang bongga ng airport nila, guys. Full carpet. Tignan nyo naman. Simula nung paglabas mo ng eroplano, carpeted agad ang floor. Laki ng budget nila sa carpet ah. Tingnan nyo guys oh. Full carpet ang airport nila. Dito nyo lang makikita yan sa Indira Gandhi International Airport dito sa New Delhi. Yan. Ayan. Fairness guys ha, malaki din yung airport itong Indira Gandhi International Airport na to ha. Guys, look ang laki ng kamay. Ganda dito sa airport nila. Picture tayo dito. Hindi ko alam kung saan carousel ko kukunin yung bag ko. Grabe, ang daming carousel. 1 to 11. 11 carousel yung nandirito ah. Kakahanap ko ng carousel ko. Hinatid na sa akin ng namamahala dito sa carousel yung bag ko. Ang maganda dito sa airport nila guys, kahit napakalaki, organized. Hindi katulad sa Turkey. Diyos ko, malilito ka talaga. Kaya minsan maganda rin yung may bisita ka sa iba't ibang bansa na pagkukumpara mo talaga yung airport nila. Ayan. So way out. Nakatapak na tayo sa lupa ng India. Here, but father, have my father. Your father name, okay? Yeah. Mas maraming proseso sa paggawa ng SIM card. Kaloka. Nakakainis. Almost 1 hour ako nag-antay. Yan na yung sumundo sa atin. Hi, brother. Where can we get good money exchange here? Yeah. Yeah. Oh my god guys, nakatapak na ako sa India.
Papapalit muna tayo guys. So ang palitan ng $1 dito is 79 rupee. Medyo bababa yung bigayan nila. Dapat ano yun eh, nasa 84 yun eh. Ayan guys, nakapagpapalit na tayo ng pera, meson card na tayo. So ready to mingle na tayo dito sa India. Mingle. Itong kasama natin actually, siya yung friend ng kaibigan natin sa Saudi na Indian. Kaya lang di kami magkaintindihan. So magbe-metro daw kami. Nakaka-excite. Parang sa lahat ng bansang napuntahan ko sa Asia, dito lang ako masyadong na-excite. Iba yung feeling ha. Wow, nasa India na ako mga babe. Assalamualaikum kay Falik wa Saibia Mumtaz. Hello, I cannot hear you. Hello. Oh my god guys, nasa India na ako. Totoo ba to? Dito pa rin kami sa vicinity ng airport. Palabas na kami at sasakay kami ng metro station. What is your name, brother? Manish. Manish. Manish, say hi. Hi. Metro station nila dito may pagka-Europe ha. Bongga. Laki. Tingnan mo. Thank you. Okay. What station is this? Airport station? Airport station. Then how many station before we go? Dwarka Mode. 21 station? हाँ जी. Oh my god. Too No, much. no. How many minutes? Huh? How many minutes? Minutes. Yeah, There are 20 minutes. 20 minutes. 20-30 minutes. Ah, okay. Guys, may pagka-Europe nga yung station nila. Oh, no? Dwarka sa Tekis. हाँ बात हो रही है. Tingnan guys. अरे नहीं बात हो रही है. Para ako nasa Europe, di ba? द्वारका मोड़ उतरो या Ang ganda ng train nila, oh, style Europe. 13-14. Ah, next station. then new metro. Oh. Then one more. Only airport line metro. India first time. First time India. Yeah. Baba na ulit. Ang bilis naman. Itong train nila guys, mas high-tech pa sa Malaysia. Mas mabilis dito. New ticket. One more. Actually, gusto ko sanang mag-isa para natututunan ko kung paano bumiyahe, paano sumakay ng metro, paano gumamit ng public transportation nila. Pero dahil may kaibigan tayong Indiano, nirecommend nila to sa akin, kahit daw hindi ko na raw bayaran. So willing naman siyang i-guide ako dito sa Delhi kahit hanggang sa Nepal. Where? Here? लास्ट यहाँ से जाएगी तो लेडीज हो जाएगी नहीं. सूर्या होटल. Oh my god guys, nakalabas na ako ng station. Nakalabas na ako ng airport, nakalabas na ako ng train station. Ito na, nakatapak na ako sa pinakalabas ng India. Naamoy ka na yung totoong India. Ayan, sasakay kami sa tuktok. Yeah. Papuntang hotel. Okay, let's go. What do you call this car? What do you call this? Mini रिक्शा. Mini auto. No Indian name ah. No engine and battery. Ah, battery operated. Battery operated. Electric motorcycle. Electric motorcycle. So itong electric motorcycle nila guys, same ng version nung nasa Thailand. Ito, tinatawag to sa Thailand ng tuk-tuk. Hi brother. Nakita nyo ba yung tuk-tuk na yan? Ano?
To be honest guys, sa lahat ng bansang napuntahan ko kasama yung Europe parang dito ako sa India pinaka na-excite. Ewan ko kung bakit. Parang ang daming pwedeng ma-explore dito, maraming pwedeng gawin. Actually foggy ngayon malamig. Ang temperature ngayon dito is siguro na mga nasa, check natin po, tayong siguro dapat local siya. Nasa, hindi updated ang weather natin. 20 degrees dito sa Delhi. Ayan. Yan, magkakape muna tayo. Karak. Ito yung pinakakape nila, niluluto na sa India. Karak. Meron tong ginger, cardamom, cinnamon. Sarap. Nice. Kape muna tayo. Ayan, at nakarating na tayo sa ating hotel guys. Medyo nadismaya lang ako dito sa kasama ko kasi nga pala desisyon. Akala ko, nagsend na ako ng copy ng itinerary ko sa kanila. So akala ko naman yung mga hotel na pupuntahan namin is yung mga binook ko. Pero hindi raw safe dun sa lugar na yun. Nag-decision siya na dito ako dalhin 3,500 rupee ang isang gabi. Nagkakahalaga siya ng 154 reals o sa Philippine peso 2,300 one night. Sabi ko napakamahal nito. Hindi ko kailangan ng mamahaling hotel kasi nga madalas lumalabas kami. Pero hindi ito yung budget ko. Masisira ang budget ko kung ganito kung siya yung mag-decision ng mga hotel na pinupuntahan namin. So pahinga lang tayo ng konti. Then meron pa tayong actually 1 PM pa lang, meron pa tayong ilang oras para umikot dito sa Delhi. Then tomorrow pupunta tayo sa Taj Mahal. Samahan nyo kami, pahinga lang kaming konti.